Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang tuon ay ang pangangalaga sa ating mga nakatatanda. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na dahilan kung bakit kayo laging nagigising ng alas 2, alas 3, o kahit alas 4 ng madaling araw para umihi ay maaaring hindi dahil sa inyong edad? Marami sa ating mga iginagalang na senior citizen sa buong Pilipinas ang tahimik na naniniwala na ang mga gabing ito na nabubulabog ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit sa kaibuturan ng inyong puso, maaaring nararamdaman ninyo na mayroong hindi tama. Humihiga kayo sa gabi na pagod, umaasa sa isang mahimbing na tulog. Subalit sa sandaling magsimulang mag-relax ang inyong katawan, bumabalik ang pakiramdam na kailangan ninyong umihi. Naglalakad kayo ng nakayapak, patungo sa banyo, bumabalik sa higaan, at nahihirapang makatulog muli. Pagsapit ng umaga, pakiramdam ninyo ay pagod na pagod. Mabigat ang mga talukap ng inyong mata at kahit ang isang mainit na tasa ng kape ay hindi may ibalik ang sigla ng inyong araw. Ang magandang balita ay mayroong isang banayad at natural na paraan upang mabawasan ang mga pagbisitang ito sa banyo tuwing gabi. Hindi sa pamamagitan ng matatapang na gamot o mamahaling paggamot, kundi sa 3 maliliit na bitamina lamang na sumusuporta sa kalusugan ng inyong pantog at tumutulong sa inyong katawan na matulog ng mas mahimbing ng walang abala. Sa video na ito ngayon, ibabahagi ko kung ano ang mga bitaminang ito, bakit sila epektibo, at kung paano ginagamit ito ng mga senyor sa buong Pilipinas upang makatulog ng mahimbing sa buong gabi, ng may kumpiyansa at walang pangamba. Bago tayo magsimula, ikagagalak ko pong malaman kung taga saan po kayo nanonood ng video na ito at anong oras na po dyan sa inyo. Pakishare po ng inyong sagot sa comments sa ibaba. Kahit isang simpleng sandali mula sa inyong araw ay isang bagay na lubos kong pinapahalagahan, at kung makita ninyong nakakatulong ang video na ito, huwag po sanang kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga simpleng tips na ito na nagpapabuti ng buhay na espesyal na ginawa para sa mga nakatatandang tulad ninyo. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, lalo na pagkatapos ng edad na 65, nagsisimulang mapansin ng mga nakatatanda ang isang tahimik na pagbabago sa kanilang mga gabi. Humihiga kayo sa kama na pagod, umaasa sa malalim na pahinga, ngunit ang inyong tulog ay paulit-ulit na naaantala. Minsan 1:00 ng madaling araw, minsan 3:00 dahil sa pagnanais na umihi. Maingat kayong naglalakad sa dilim, malamig ang mga paa sa sahig, at pagkatapos bumalik sa kama, tila mas mahirap nang makahanap ng tulog. Marami ang naniniwala na ito ay simpleng katandaan lamang. Ngunit ang totoo, maaaring ito ay isang bagay na kasing simple ng isang nawawalang sustansya, isa na tahimik na inaasahan ng inyong katawan araw-araw. Oo, ang tinutukoy ko ay vitamin D, isang bitamina na karamihan sa mga tao ay iniuugnay sa mga buto o sa immune system, ngunit iilan lamang ang nakakaalam ng malakas na epekto nito sa inyong pantog at tulog. Ang vitamin D ay higit pa sa pagprotekta sa inyong mga buto. Sa loob ng inyong pantog ay may maliliit na receptor, parang mga communication button na umaasa sa vitamin D upang gumana ng tama. Kapag hindi nakakakuha ng sapat nito, ang mga receptor na ito, ang mga kalamnan ng pantog ay nagiging masyadong mahina o masyadong magugulatin. Ito ay humahantong sa mga maling senyales na umihi kahit na hindi pa papuno ang inyong pantog. Iyan ang dahilan kung bakit maraming beses sa gabi ang mga nakatatanda
ay nagigising na may matinding pagnanais na umihi, ngunit iilang patak lamang ang lumalabas. Hindi ito palaging dahil sa inyong mga bato o sa inyong edad. Maaaring ito ay ang paraan ng inyong katawan na sinusubukang makayanan ang mababang antas ng vitamin D. Ang magandang balita ay ang problemang ito ay madalas na hindi nangangailangan ng matapang na gamot. Ang ilang maliliit na pagbabago ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Isa sa pinakasimple at pinakanatural na paraan upang mapataas ang inyong vitamin D ay ang lumabas sa umaga at magpaaraw, lalo na sa pagitan ng 7:30 at 9:40 ng umaga. Ang 15 hanggang 20 minuto lamang ng banayad na sikat ng araw sa inyong mukha, braso o paa ay makakatulong sa inyong katawan na gumawa ng sarili nitong bitamina. Walang gastos, walang gamot, regalo lamang ng kalikasan. Ngunit paano kung nakatira kayo sa isang apartment o madalas kayong nasa loob ng bahay? Sa kasong iyon, makakatulong din ang pagkain at hindi ninyo kailangan ng mga kakaibang pagkain mula sa ibang bansa. Ang mga simpleng pagkaing Pilipino ay epektibo. Halimbawa, simulan ang inyong araw sa sinangag kasama ang isang nilagang itlog at isang baso ng sariwang gatas ng kalabaw o baka. Nagbibigay ito sa inyo ng calcium at tumutulong sa inyong katawan na masipsip ng mas maigi ang vitamin D. Kung kumakain kayo ng isda, isama ang sardinas o tulingan sa inyong lingguhang pagkain. Ang mga isdang ito na mayaman sa langis, kapag niluto sa banayad na pampalasa sa langis ng niyog, ay sagana sa vitamin D. At kung kayo ay vegetarian, isaalang-alang ang pagdaragdag ng fortified milk o kesong puti o kumonsulta sa inyong doktor tungkol sa pagdaragdag ng vitamin D3 supplement 1 beses sa isang linggo. Hayaan ninyong ikwento ko ang isang maliit na istorya na maaaring pamilyar sa inyo. Si Tita Mila, 72 taong gulang mula sa Maynila, ay laging nagigising tuwing gabi, bandang 2:00, 4:00 at muli sa madaling araw. Naniniwala siyang ito ay dahil lamang sa kanyang edad at sinubukan pa niya ang sleeping pills, ngunit pagod pa rin siya sa kanyang pagdarasal sa umaga. Isang araw, iminungkahi ng kanyang doktor na suriin ang kanyang antas ng vitamin D. Mababa ito. Nagsimula siyang umupo sa balkonahe tuwing umaga sa loob ng 20 minuto. Binago ng bahagya ang kanyang almusal at nagdagdag ng isang supplement bawat linggo. Sa loob lamang ng 2 linggo, si Tita Mila ay natutulog na ng halos 6 na oras ng diretso. Wala nang biglaang pagnanais na umihi. Wala nang pagkapagod sa umaga. Sinabi niya, akala ko nakalimutan na ng katawan ko kung paano matulog, ngunit kailangan lang pala nito ng kaunting sikat ng araw. Minsan, ang ating katawan ay hindi humihingi ng gamot. Humihingi ito ng pasensya, humihingi ito ng kaunting pangunawa. At ang vitamin D ay isa sa mga tahimik na katulong na iyon, isang banayad na kislap ng liwanag, hindi lamang para sa inyong mga buto, kundi para sa inyong pantog, sa inyong mga nerbiyos, sa inyong mga kalamnan, at sa inyong mahimbing na pagtulog. Kaya, mahal kong senior, kung ang inyong mga gabi ay hindi mapakali at ang inyong mga umaga ay tila mabigat, huwag baliwalain ang simpleng posibilidad na ito. Ang landas tungo sa mas mahimbing na pagtulog ay maaaring magsimula hindi sa isang tableta, kundi sa kaunting sikat ng araw sa umaga at ilang maingat na pagkain. Sa tahimik na mga oras ng gabi, kapag ang mundo ay tulog, maraming nakatatanda sa buong Pilipinas ang nagigising ng paulit-ulit. Hindi dahil sa ingay, hindi dahil sa mga panaginip, kundi dahil sa isang biglaan at matigas na udyok na umihi.
Sinisira nito ang ritmo ng pagtulog, nagpapabigat sa mga binti at nag-iiwan sa isip na hindi mapakali pagsapit ng umaga. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ito ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit kung minsan ang siklong ito ay hindi tungkol sa edad. Maaari itong resulta ng isang simpleng mineral na nawawala sa katawan, isang bagay na bihirang nating isipin. Gayunpaman, ang katawan ay tahimik na umaasa dito araw-araw. Ang mineral na iyon ay magnesium. Ang magnesium ay kilala ng marami bilang isang bagay na tumutulong sa mga kalamnan na mag-relax. Ngunit, ang hindi napapansin ng karamihan sa mga nakatatanda ay sinusuportahan din ng mineral na ito ang kakayahan ng pantog na manatiling kalmado sa gabi. Ang pantog ay napapalibutan ng mga makinis na kalamnan. Mga kalamnan na dapat manatiling relax hanggang sa tamang sandali. Ang mga kalamnan na ito ay ginagabayan ng mga nerbiyos na nagdadala ng mga senyales mula sa utak. Kapag mababa ang antas ng magnesium, ang mga nerbiyos na iyon ay nagiging sobrang aktibo at ang mga kalamnan ng pantog ay nagsisimulang kumontrata sa maling oras. Ito ay humahantong sa madalas na pagnanais na umihi kahit na may napakakaunting ihi sa loob. Hindi bihira para sa mga nakatatanda na may kakulangan sa magnesium na makaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi, pulikat sa binti habang natutulog, at kahit na isang pakiramdam ng pagkabalisa o palpitations bago matulog. Ngunit narito ang nakapagpapatibay na katotohanan. Ang pagpapanumbalik ng magnesium ay hindi nangangailangan ng komplikadong paggamot. Sa tamang pagkain, tamang gawi at kaunting pasensya, ang inyong katawan ay maaaring dahan-dahang bumalik sa balanse. Sa ating mga kusinang Pilipino, maraming tradisyonal na pagkain na natural na naglalaman ng magnesium. Ang mga madahong gulay tulad ng malunggay at pechay, kapag bahagyang niluto sa langis ng niyog, ay banayad sa panunaw at mayaman sa mahalagang mineral na ito. Ang mga inihaw na buto, tulad ng buto ng kalabasa o sunflower, ay nagsisilbing maliit, ngunit makapangyarihang merienda sa gabi. Isang kutsara lamang nito ay maaaring suportahan ang inyong mga nerbiyos at pantog. At huwag nating kalimutan ang ating mga masusustansyang pagkain tulad ng kamote o brown rice na hindi lamang nakakatulong sa pagpapanatili ng asukal sa dugo para sa mga may diabetes, kundi pinapanatili ring matatag ang antas ng magnesium. Ang isang magandang hapunan para sa isang taong higit sa 65 ay maaaring isang mainit na mangkok ng lugaw, ilang ginisang gulay, at isang kutsarita ng pinaghalong buto. Nakakaginhawa, masustansya, at mabuti para sa pantog. Ito ay hindi mga banyagang ideya. Ito ang parehong mga sangkap na pinagkakatiwalaan ng ating mga lolo't lola, niluto ng may pagmamahal at ipinasa sa mga henerasyon. Ngunit, kung ang inyong pamumuhay ay nagpapahirap na makakuha ng sapat na magnesium sa pamamagitan ng pagkain, halimbawa, kung kumakain kayo ng kaunti o may mga problema sa panunaw, maaaring imungkahi ng inyong doktor ang isang banayad na magnesium citrate supplement. Madalas itong iniinom sa gabi at makakatulong sa mga kalamnan ng pantog na manatiling kalmado habang kayo ay natutulog. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang kwento na maaaring makaugnay kayo. Si Mang Ramon, isang retiradong guro mula sa Cebu, ay nagigising ng 3 beses bawat gabi. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya sa umaga at halos hindi makapag-focus sa pagbabasa ng kanyang dyaryo.
Walang nakitang kakaiba sa kanyang mga blood test, ngunit iminungkahi ng kanyang doktor na subukan niyang magdagdag ng mga pagkaing mayaman sa magnesium at isang maliit na supplement sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa loob ng 10 araw, isang beses na lang siyang nagigising sa gabi. Sinabi ng kanyang asawa na mas relax ang kanyang mukha sa umaga at kahit ang sakit sa kanyang likod ay nabawasan. Ngumiti siya at sinabing, "Hindi ko akalain na ang isang maliit na bagay ay may ganito kalaking maitutulong." Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nagsisimulang humingi ng tahimik na suporta. Hindi parusa, hindi matatapang na gamot, kundi pang-unawa. At ang magnesium ay isa sa mga banayad na suportang iyon, isang mineral na bumubulong sa inyong pantog. Manatiling kalmado, hindi pa oras. Tinutulungan nitong bumagal ang mga nerbiyos, mag-relax ang mga kalamnan, at mas lumalim ang tulog. Kaya, mahal kong senior, kung ang inyong mga gabi ay naging hindi mapakali at ang inyong mga umaga ay tila hindi kumpleto, marahil oras na upang tingnan hindi lamang ang inyong edad, kundi pati na rin ang inyong magnesium. Minsan ang isang maliit na buto, isang madahong gulay, o kanin na gawa sa brown rice ay maaaring simula ng isang bagong ritmo, isa kung saan ang inyong katawan ay sa wakas ay muling nakahanap ng kapayapaan kahit sa gitna ng gabi. Habang tayo ay tumatanda, maraming nakatatanda sa buong Pilipinas ang nagsisimulang makaranas ng isang bagay na hindi nila madalas na pinag-uusapan ng hayagan, ang pangangailangang magmadali sa banyo ng paulit-ulit, lalo na sa gabi. Maaari ninyong maramdaman ang pagnanais na umihi kahit hindi puno ang pantog. Humihiga kayo muli sa kama, ipinipikit ang inyong mga mata, ngunit bumabalik ang tahimik na presyo na iyon. Ginigising kayo nito mula sa pagtulog. Inaantala nito ang inyong pahinga. At pagsapit ng umaga, ang inyong katawan ay mabigat, ang inyong mga mata ay mapurol, at ang inyong enerhiya ay mababa. Maaari kayong magtaka, bakit ito nangyayari ngayon? Ano ang nagbago sa loob ng katawan? Habang marami ang sinisisi ang edad, ang totoo ay kung minsan ang problema ay nasa banayad na pamamaga ng mga pader ng pantog na maaaring magpadala ng mga maling senyales sa utak na nagpaparamdam sa inyo na kailangan ninyong umihi kahit hindi naman. At isang banayad na paraan upang matulungan ang pantog na kumalma ay sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng tamang uri ng suporta sa anyo ng vitamin C. Karamihan sa mga tao sa Pilipinas ay kilala ang vitamin C bilang bitamina para sa resistensya, kapaki-pakinabang para sa sipon, ubo, o pangkalahatang proteksyon. Ngunit ang abang bitaminang ito ay mayroon ding makapangyarihang papel sa pagsuporta sa ginhawa at kontrol ng pantog, lalo na para sa mga higit sa 60. Ang vitamin C ay isang natural na anti-inflammatory agent. Pinapakalma nito ang panloob na lining ng pantog, binabawasan ang iritasyon na madalas na sanhi ng mga biglaang pagnanais na umihi. Kapag ang pader ng pantog ay namamaga, maging dahil sa kaasiman sa ihi, kakulangan sa hydration, o simpleng pagiging sensitibo na may kaugnayan sa edad, kahit isang maliit na dami ng ihi ay maaaring maramdaman na parang sobra na. Ngunit kapag balanse ang inyong antas ng vitamin C, nababawasan ang pamamaga. Kumakalma ang mga nerbiyos. Ang mga senyalis ay nagiging mas tumpak. Mas mahaba ang inyong tulog, mas kaunti ang paggising, at mas sariwa ang pakiramdam sa umaga. May isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang vitamin C. Mayroon itong mahalagang papel sa produksyon ng collagen,
ang malambot at nababanat na protina na nagpapanatili sa pantog na malakas at kayang umunat. Sa pagtanda, mas kaunti ang nagagawang collagen ng katawan. Nawawalan ng pagkaelastiko ang mga tissue. Maaaring mahirapan ang pantog na mag-imbak ng ihi sa mas mahabang oras. Ngunit sa sapat na vitamin C, bumabagal ang prosesong ito. Ang inyong pantog ay nananatiling nababaluktot na nangangahulugang maaari kayong maghintay ng mas matagal sa pagitan ng mga pagbisita sa banyo, lalo na sa gabi. Ang vitamin C ay isa ring malakas na antioxidant. Pinoprotektahan ang mga maselang selula ng pantog mula sa oxidative stress. Ang pinsalang ito ay tahimik na naiipon sa paglipas ng panahon, lalo na sa mga senior na may diabetes, mataas na presyo ng dugo, o stress, at ang pagprotekta sa mga selulang iyon ay mahalaga dahil kapag ang pantog ay naiirita, kahit simpleng pagkain o inumin ay maaaring magdulot ng discomfort. Ang kagandahan ay sa Pilipinas, ang vitamin C ay nasa lahat ng dako kung alam lang natin kung saan titingin. Isa sa pinakamahusay na mapagkukunan ay ang bayabas. Maaari ninyo itong kainin ng hilaw, gawing chutney, o uminom ng isang maliit na baso ng katas ng bayabas sa umaga. Ang isang gawi na iyon tuwing umaga ay maaaring magdulot ng kapayapaan sa inyong pantog. Ang iba pang mayayamang mapagkukunan ay kinabibilangan ng bell pepper, katas ng kalamansi, dalandan, at dahon ng kinsay. Lahat ay pamilyar na sangkap sa mga kusinang Pilipino. Ang isang simpleng merienda sa alas 4 ng hapon para sa mga nakatatanda ay maaaring isang hinog na bayabas na may kaunting asin. Nakakapresko, nakakaginhawa, at mabuti para sa pantog. Ngunit tandaan, ang mga citrus juice tulad ng orange o calamansi water ay pinakamainam na inumin bago mag-alas 6 ng gabi. Pagkatapos nito, maaari nilang istorbohin ang inyong pagtulog sa pamamagitan ng pagdaragdag ng sobrang likido sa inyong pantog sa gabi. Para sa mga hindi makakuha ng sapat sa pamamagitan ng pagkain, madalas na inirerekomenda ng mga doktor ang isang 500 mg na ascorbic acid tablet pagkatapos ng tanghalian, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Aling Lita, 69 taong gulang mula sa Davao. 2 taon na siyang nagigising ng 2 beses bawat gabi. Tila walang nakakatulong. Pagkatapos ay nagsimula siyang uminom ng katas ng bayabas tuwing makumwarin niya ng umaga pagkatapos ng kanyang panalangin sa umaga. Sa loob ng 1 linggo, nagsimula siyang matulog ng 6 na buong oras nang walang abala, para bang mas kalmado ang pantog ko, sabi niya sa kanyang anak. Hindi ko akalain na ang isang maliit na pagbabago ay maaaring gumawa ng ganito kalaking pagkakaiba. Mahal kong senior, kung minsan ang inyong katawan ay hindi humihingi ng gamot, humihingi ito ng pangangalaga, humihingi ito ng maliliit na pang-araw-araw na gawain ng pag-aalaga, ang uri na minsang inialay sa atin ng ating mga ina at lola nang walang seremonya. At ang vitamin C, kapag ibinigay sa tamang oras, sa tamang paraan, ay maaaring maging isang tahimik na kaalyado na nagpapagaan ng discomfort, nagpapabuti ng tulog, at tumutulong sa inyong bumalik sa inyong mga umaga ng may lakas at biyaya. Para sa maraming nakatatanda sa buong Pilipinas, isa sa pinakamalalim na hangarin sa katandaan ay hindi yaman, hindi paglalakbay, ni pagkain. Ito ay simpleng isang buong gabi ng tuloy-tuloy na tulog. Ang kakisaba o ang humiga ng payapa
Ipikit ang mga mata ng walang pag-aalala at bumangon sa umaga na may kalinawan at kapayapaan. Ito, mahal kong senior, ay naging isang bihirang biyaya para sa marami. Ang madalas na pagbisita sa banyo sa gabi, putol-putol na tulog, hindi mapakaling mga binti, at malabong umaga ay tahimik na naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. At habang malaki ang naitutulong ng mga bitamina at mineral, ang tunay na mahika ay madalas na nagsisimula sa pang-araw-araw na gawi. Maliliit, makapangyarihang pagbabago sa inyong rutina na nagbabalik ng balanse sa inyong katawan. Magsimula tayo sa isang bagay na napakasimple: kung kailan kayo umiinom ng tubig. Maraming nakatatanda ang sinusubukang iwasan ng tuluyan ang tubig sa gabi. Iniisip na ito ang solusyon sa problema. Ngunit sa araw, madalas nilang nakakalimutang uminom ng sapat na tubig. Ang resulta ay nauuhaw ang katawan sa gabi at nauuwi sila sa pag-inom ng 2 o 3 baso pagkatapos ng hapunan. Pinipilit nito ang mga bato na magtrabaho ng mas mabigat kung kailan dapat silang bumagal. Ang mas mabuting paraan ay simulan ang pag-inom ng tubig mula sa sandaling magising kayo. 1 baso pagkatapos magsipilyo, 1 pa sa kalagitnaan ng umaga, at muli kasama ng tanghalian. Pagkatapos ng 5:00 ng hapon, magsimulang bawasan ng dahan-dahan. At pagsapit ng 7:00 ng gabi, itigil ang pag-inom ng tubig maliban kung talagang kailangan. Ang gawin na ito lamang ay maaaring mabawasan ang presyon sa inyong pantog sa gabi. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang inyong iniinom, hindi lang kung gaano karami. Sa maraming tahanang Pilipino, karaniwan ang pag-inom ng kape, tsaa, o kahit isang maliit na baso ng gatas pagkatapos ng hapunan. Mayroon ding nasisiyahan sa isang mainit na sabaw, naniniwalang nakakatulong ito sa panunaw. Habang ang mga inuming ito ay nakakaginhawa, kumikilos din sila bilang banayad na diuretics. Pinapagana nila ang inyong mga bato na gumawa ng mas maraming ihi, lalo na para sa mga may sensitibong pantog o diabetes. Maaari itong humantong sa maraming paggising. Kaya, kung maaari, iwasan ang tsaa, kape, gatas, at sabaw pagkatapos ng inyong hapunan, o inumin ito ng mas maaga, bandang 5:00 ng hapon. May isa pang gawi na tila hindi nakakapinsala, ngunit maaaring sanayin ang inyong pantog sa maling paraan: ang pagpunta sa banyo para sigurado. Bago matulog, kahit hindi ninyo nararamdaman ang pagnanais na umihi. Sa paglipas ng panahon, sinasabi ng gawi na ito sa inyong mga nerbiyos na magpadala ng senyales ng mas madalas, kahit na ang pantog ay 1/4 pa lamang ang laman. Ang resulta ay madalas na paggising kahit para sa maliit na dami ng ihi. Sa halip, magtiwala sa inyong katawan. Umupo ng ilang minuto. Huminga ng malalim. Pumunta lamang kapag natural ang pakiramdam. Dahan-dahan nitong sinasanay muli ang inyong pantog na mag-imbak ng ihi ng maayos at hindi magpanik ng maaga. Susunod ay ang paraan ng inyong pagtulog at pananamit. Maraming nakatatanda ang natutulog ng nakatihaya na may makapal na unan o binabalot ang kanilang sarili sa makakapal na damit dahil sa takot sa lamig ng gabi. Ngunit ito ay maaaring magdulot ng presyon sa tiyan na pumipindot sa pantog. Iminumungkahi ngayon ng mga doktor na matulog ng nakatagilid sa kaliwa, gumamit ng malambot na unan na gawa sa kuton, at magsuot ng magaan at preskong damit na kuton. Panatilihin ding malamig at maaliwalas ang inyong silid, hindi malamig, hindi mainit. Ang isang banayad na simoy ng hangin mula sa bentilador o bintana
ay makakatulong sa katawan na i-regulate ang temperatura at mag-relax ng mas maigi. Panghuli, narito ang isang maliit ngunit makapangyarihang tip na hindi pa nasusubukan ng karamihan sa mga nakatatanda sa Pilipinas. Ang bahagyang pagtaas ng inyong mga binti bago matulog. Habang tayo ay tumatanda, ang likido ay may tendensyang maipon sa mga binti sa araw. Kapag humiga kayo sa gabi, ang likidong ito ay bumabalik sa mga bato na nagpapataas ng produksyon ng ihi. Upang maiwasan ito, humiga sa kama na ang inyong mga paa ay nakapatong sa isang unan o nakatiklop na tuwalya na may taas na mga 15 sentimetro sa loob ng 15 hanggang 20 minuto bago matulog. Nakakatulong itong dahan-dahang alisin ang likido at inihahanda ang inyong katawan para sa mahimbing na tulog. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang maliit na kwento na maaaring pamilyar sa inyo. Si Mang Rodel, 60 Mirapo Simado, 2 taong gulang mula sa Bacolod, ay nagigising ng 2 beses bawat gabi sa loob ng 5 taon. Akala niya ito ay katandaan lamang. Ngunit pagkatapos manood ng isang health video, gumawa siya ng 2 maliit na pagbabago. Kumain siya ng hapunan ng 6:30 ng gabi, tumigil sa pag-inom ng tubig pagkatapos ng 7:00 ng gabi, at sinimulang itaas ang kanyang mga binti bago matulog. Sa loob ng 1 linggo, 1 beses na lang siyang nagigising. Pagkatapos ng 3 linggo, natutulog na siya ng diretso sa loob ng 6 na oras. Hindi ko akalain na ang isang bagay na napakasimple ay maaaring gumawa ng ganito kalaking pagkakaiba, sabi niya sa kanyang anak. Mahal kong senior, ang inyong katawan ay hindi kayo binibigo. Humihingi lamang ito ng ilang tahimik na pagsasaayos, kaunting bawas sa tubig sa gabi, isang mas banayad na rutina sa pag-inom ng tsaa, isang mas mahusay na posisyon sa pagtulog, at ilang payapang minuto upang ipahinga ang inyong mga binti. Inalagaan ninyo ang iba sa buong buhay ninyo. Ngayon na ang panahon para alagaan ang inyong sarili, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi may kabaitan, ritmo, at kamalayan. Dahil sa huli, ang isang magandang tulog sa gabi ay hindi isang luho. Ito ay inyong karapatan. At kung minsan, ang kailangan lang ay 5 banayad na pagbabago upang maalala ng inyong katawan kung paano muling magpahinga ng buo, malalim, at walang abala. Kaya mahal kong senior, pagkatapos ng lahat ng ating natuklasan ngayon, ang mga bitaminang tahimik na inaasahan ng inyong katawan, ang mga gawi sa gabi na gumagabay sa inyong pantog, ang mainit na ginhawa ng pagkain at paghinga at katahimikan. Isang katotohanan ang nagiging malinaw. Alam na ng inyong katawan kung paano matulog ng maayos. Kailangan lang nito ng kaunting suporta, hindi mga tableta, hindi mahigpit na mga patakaran, kundi mga simpleng natural na hakbang na nagsasalita ng wika ng inyong sariling ritmo. Kapag pinagsama ninyo ang 3 banayad na vitamina, vitamin D, magnesium, at vitamin C, kasama ang 5 maalalahaning gawi tulad ng pagtulog ng nakatagilid, pagtaas ng inyong mga binti bago matulog, at pag-inom ng tubig sa tamang oras, lumilikha kayo ng isang malambot na espasyo sa loob ng inyong araw kung saan nagiging posible ang paggaling. Hindi ito magastos. Hindi ito nangangailangan ng bagong rutina, ngunit nangangailangan ito ng isang bagay. Ang inyong kahandaang huminto, mag-obserba, at subukan ang isang bagay na naiiba sa loob lamang ng ilang araw. Ang katawan sa katandaan ay hindi humihina. Ito ay nagiging mas sensitibo, mas tapat, at mas nangangailangan ng kabaitan. Kung matututo kayong makinig ng
walang takot, at tumugon ng walang paghuhusga, madalas kayong sorpresahin ng katawan. Ibinabalik nito ang balanse. Ibinabalik nito ang pahinga. Ipinapakita nito sa inyo na ang malalim na tulog at payapang umaga ay posible pa rin kahit na pagkatapos ng 65. Kung handa na kayo, kahit kaunti lang, inaanyayahan ko kayong subukan ito sa loob lamang ng 3 araw. Subukang ayusin ang inyong pag-inom ng tubig, idagdag ang inyong mga bitamina, baguhin ang inyong posisyon sa pagtulog. Panoorin kung paano tumutugon ang inyong katawan. Magtiwala sa maliliit na pagbabago. At kung may maramdaman kayong nagbabago, kahit kaunti, ikagagalak kong ibahagi ninyo ito sa mga komento o itype lamang ang salitang pag-asa. Dahil kahit ang isang salitang iyon ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na tahimik na nagbabasa tulad ninyo. Sa huli, ang gusto nating lahat ay hindi lamang tulog. Gusto natin ng pahinga na tapat, mga umaga na magaan, at mga araw na posible. Ginugol ninyo ang inyong buong buhay sa pag-aalaga sa iba, pagpapalaki ng mga pamilya, pagtatrabaho ng husto, at paglampas sa bawat panahon ng buhay ng ating bansa. Ngayon, marahil ang kabanatang ito ay tungkol sa pag-aalaga sa inyo ng may kabaitan, sa natural na paraan, ng walang puwersa. Kaya sa susunod na humiga kayo sa gabi, naway maging tahimik ang inyong silid, naway maramdaman ng inyong katawan na ito'y pinakikinggan, at naway dumating ang inyong tulog hindi mula sa presyon, kundi mula sa kapayapaan. Dahil karapat-dapat kayong gumising tuwing umaga na may malinaw na isip, kalmado ang puso, at magaan ang katawan, handang magsimula muli ng may biyaya. Ang mahalagang aral po dito ay ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili, lalo na sa inyong ginintuang taon. Ito po ay isang pagkilala sa lahat ng inyong nagawa at pagbibigay sa inyong katawan ng respeto at pangangalaga na nararapat dito. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito, at higit sa lahat, ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring nakakaranas din ng parehong problema. Sama-sama po tayong magkaroon ng mahimbing na tulog at masiglang umaga.